Congratulations nga pala sa winner natin this week. Kaya kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, abay mag-subscribe ka na po para makasali ka sa ating weekly pa cellphone giveaways. Dahil nga po tuloy-tuloy ang pamimigay natin ng cellphone. Bilang pasasalamat ko na rin sa mga followers natin sa aking Facebook page, sa mga subscribers dito sa aking YouTube channel, at syempre sa mga nagpa-follow sa akin sa aking TikTok account. So anyway, sana mas-support niyo din ako sa ating bagong business. Hello everyone! Again, welcome na naman dito sa aking YouTube channel. At syempre, tuloy-tuloy pa rin mga beshi yung pagre-review natin sa iba't ibang mga pautangan online para di ba magkaroon nga kayo ng idea bago nyo subukan, at syempre para maiwasan na ma-fall kayo sa iba't ibang trap ng mga loan app na makikita nyo sa Play Store. And ayon kasi mga beshi, dito sa pautangan na ito, itong i-review natin ay medyo malaki nga daw yung pwedeng mautang at may payment terms hanggang 3 months. Okay? So, i-check natin kung okay ba talaga ito. Pero sana mapanood nyo nga yung buong video na bago nyo subukan. Para malaman nyo kung okay nga ba siya or hindi. Pero bago ang lahat, kung naghanap nga kayo ng ibang option na pwedeng mautangan online, meron po ako nilagay na link na makikita nyo sa comment section at sa description below. Pwede nyo i-click yung mga link na yan at i-explore. Pero disclaimer lang mga beshies, based lang ito sa sarili kong experience, nasa sa inyo pa rin kung gusto niyong subukan or hindi. Let's get back to the topic. Para ang pag-uusapan natin ay itong si 24H or 24 hours peso under WeCash Finance. So dito mga beshies, kailangan niyo daw silang bigyang permission for access yung SMS, location, camera. At kapag nag-agree kayo mga beshies, syempre same with other loan app, kailangan nating mag-input ng ating mobile number at meron nga po tayong matatanggap na verification code. Click lang natin yung login, and eto na nga mga beshies, ayon sa kanilang app, pwede nga daw akong makahiram ng 5,000 pesos. At merong loan maturity na hanggang 3 months. Totoo kaya ito mga besh? So kapag i-click mo yung loan now, kailangan nating sagutan itong mga basic information kasi nga, di ba hindi nagpo-proceed or mag-proceed ang ating loan application kapag hindi nyo masagutan ang mga ito or meron kayong nalaktawan. So, ang una nga ay itong basic information, yung kompletong pangalan, birth date, yung ID type, ID number, ayan, yung kasarian, male or female, religion and education, at marital status. At eto nga daw mga besh, yung ID na tinatanggap nila. Ayan, PhilHealth ID, passport, driver's license, voter's ID, postal, and SSS. Ayan, yung UMID at PRC. Next, dito mga beshi ay yung other information, yung priority contact or personal information. Ito nga, kailangan nyo ding sagutan itong work type, industry, monthly income, and so on. At pagkatapos nito, account number. Withdrawal channel, kailangan yung ilagay. So, dito nga ay pwede daw, pwede nyo daw matanggap yung proceeds kung ma-aprobahan ang inyong loan application sa mLawyer, sa GrabPay, via bank, GCash, PayMaya, or RD Pawn Shop. At syempre, GCash na naman tayo mga beshi. Kasi GCash naman talaga yung pinakamabilis kung saan natin matanggap yung loan process. Pero na nga, huwag nyo munang subukan na itong pautangan na ito hanggat hindi nyo napapanood yung buong video. At dito nga, kailangan nating mag-upload ng isang valid ID. Please ensure the ID uploaded matches with the ID type previously selected. At pagkatapos nun ay yung proof of employment, kailangan din daw mag-upload. So, eto, please take proof of work or one of the following. Yung payroll, diba? Yung work permit, yung workplace photos. Akalain mo, marami silang hinahanap din na requirements. Kasi diba dun sa mga ibang app, isang valid ID lang yung hinahanap nila. Pero dito, meron pa nga daw or kailangan yung mag-submit ng proof of employment. So, meron pa nga silang facial recognition. It is only used to confirm your application limit and private information is strictly confidential. Okay? Facing the phone, sufficient lighting, and face not black. Kapag na-click natin yung next step, yung mga fees nila, yung mga charge nila. So, for example, makautang ka ng 3,000 pesos, merong loan maturity na 120, fees for technical services, 15%,
Fee for payment, 15%. Fees for audit consultation, another 15%. Tapos meron pa silang late fee, 5% at penalty interest, 5%. So, kung makikita nyo mga beshies, dito pa lang sa fees nila, meron ng 45%, diba? So, sobrang napakalaki yung mga fees and charge nila. Itong mga ikakaltas nila doon sa maaprubahan or doon sa 3,000. Tapos, kung ano yung matitira, yun lang yung i-disburse nila mga besh. Kaya hindi ko to nire-recommend sa inyo. At kung makikita nyo nga, attention for late repayment, the below fees will be applied. Late fee, 5%. Yung penalty interest ay 5%. So, kapag na-click mo itong apply now, makikita mo yan, successful application, submitted successfully, loan application, waiting for approval, at lending completed. Okay, so nung na-click ko nga, or nung na-click ko yung view, ayan. No time to apply for a bank personal cash loan? Yana's here to help you. I assist pre-qualified clients with basic monthly income at least 25,000 per month. Hassle-free at walang fee. Lahat ng process sa bank gagawin. 2 to 5 banking days lang approval. Loan up to 2 million. Email amawanyana@gmail.com or message my FB page, Yana Insta Review. Note, qualifications may vary subject to the bank's terms and policies. Pero ayan mga beshi, after ilang minuto, abay, nag-okay naman na yung aking loan application. Pero ano sa tingin nyo, okay ba? Diba? So, ayan mga beshi, hindi ko nagustuhan. Kasi akalain mo, I was approved for a 3,000, pero ang matatanggap lang ay 1,650 pesos. Diba? Almost nasa 50%, 45 to 50% nga yung dineduct nila. Tapos yung natitira, diba, ay yun lang yung matatanggap ko. So, halimbawa nga, 3,000 yung loan amount, meron silang 45 to 50% na charges or interest at yung mga processing fees. So, ang matatanggap ko lang ay 1,650. Pero guys, di ba, kanina ang nakalagay ay 120 days yung payment terms, pero hindi pala. Ang payment terms lang pala natin ay 1 week, okay? So, 3,000 na yung approved na loan amount, ang matatanggap lang ay 1,650 pesos. Tapos, ang kailangang bayaran sa loob ng 1 week ay 2,900. Diba? Napakalaki. Hindi ko siya nire-recommend sa inyo. At kagaya nga, nung ibang mga OLA, syempre, na kapag hindi ka nakabayad on or before yung due date mo, kapag nag-post due yung account mo, tiyak makakatanggap ka ng hindi maganda na galing, or I mean, makakatanggap ka ng tawag at text messages galing sa kanilang agent na talagang hindi maganda. I mean, masakit sa damdamin. May mga rude, may mga nananakot, ganyan. So, please lang, huwag niyong subukan yung iba't ibang ganitong loan shark na kung saan napakalaki yung interest at processing fees niya. So, ayan, ano sa tingin nyo? Okay ba sa inyo itong si 24 hours peso or hindi? At syempre, kung meron kayong experience, either maganda man yan or hindi, sana i-comment nyo din para diba mabigyan natin ng pabala yung mga iba na naghahanap ng pwedeng mautangan online para maiwasan, hindi dadami yung mga natatrap or nafo-fall sa mga ganitong scheme ng iba't ibang loan app na akala mo mababa lang yung interest and processing fees nila, pero sa dulo ng iyong application, doon mo pala malalaman na napakalaki yung interest at processing fees. Okay? So, sana may nakuha kayo na idea sa video na ito. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo yung video na ito at i-share nyo na rin. Thank you guys and bye-bye. No time to apply for a bank personal cash loan? Yana's here to help you. I assist pre-qualified clients with basic monthly income at least 25,000 per month. Hassle-free at walang fee. Lahat ng process sa bank gagawin. 2 to 5 banking days lang approval. Loan up to 2 million. Email amawanyana@gmail.com or message my FB page, Yana Insta Review. Note, qualifications may vary subject to the bank's terms and policies.